Sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hello, magandang umaga sa Pinas at magandang gabi sa man sulok ng mundo. Clodis TV aka mga kaderek, andito po si Father Neil, kasama po natin at pupunta po tayo sa Tagaytay West Hotel, Batangas, Padre, no? Mga kaderek, samahan niyo po kami ni Father Neil sa aming pagpunta sa Tagaytay. Andun na po yung mga kasama namin nauna. Sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hello! Mga kaderek, magandang araw naman sa Pinas at magandang gabi sa man sulok ng mundo. Clodis TV aka Derek Ramsey. Mga kaderek, samahan niyo pong muli si Clodis TV sa pagpapatuloy po ng ating kwento sa El Pilibus Turismo. Tayo po ay nasa kabanata 3, mga alamat, at ito po ay kapulutan po sana natin ng aral para po sa ating mga anak, pamangkin, apo at lahat-lahat na po. Mga alamat. Tapos na ang mainit na pagtatalo ng si Pari Florentino ay bumati at makihalubilo sa umpukan ng mga nasa itaas ng kubyerta. Marahil ay naakit sila ng magagandang tanawin sa bayan ng Pasig. Nagkakatawanan at nagbibiruan. Ang payat na Fransiskano ay nangingiti na rin bagamat pilit. Masamang panahon, katawang sabi ni Pare Sibila. Lumabas kayo at huwag na ninyong ipagkaila, Vice Rector, ang tugon ng kanonigong si Pare Irene. Sa Hong Kong ay tumatama kayo sa mga kalakal at nakapagpapatayo kayo ng malaking gusali. Tunay nga ang pakli. Hindi ninyo nalalaman ang pinagkakagastahan namin at nagsisimula ng tumutol ang mga Indio. Tama na ang ganyang pagdaing at baka pa ako mapaiyak, sagot ni Pari Carmora. Hindi kami dumaraing at ni wala kaming mga asyenda o mga bangko. Ang mga Indio ay unti-unti nang tumatawad sa pagbayad ng buwis. Binabanggit na rin ang dating mababang bayad. Ibig magkaroon na kami ng taripa at ang bayad na rin ang dating mababang bayad. Ibig magkaroon ng taripa at ang bayad sa isang binyag ay maliit pa kaysa halaga ng isang manok. Naniningil ako kahit magkano at hindi ako dumaraing. Nang mga sandaling iyon ay siya'y pagsungaw ni Simon sa hagdanan. Saan ba kayo nagtatago? Ang sigaw ni Don Custodio, at nalimutan na ang kanilang pagkakatalo. Hindi ninyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay. Ayan mga kaderek, andito na po tayo sa NLEX nga po pala, at malapit na po tayo mamaya na umexit na Carmona, nasa Triplex na po pala tayo kaderek. Marami na akong nakitang mga ilog na may magagandang tanawin. Ang hinahanap ko ay isang alamat. Kung sa alamat ay mayroong ang Pasig. Ang sabat ng kapitan na ayaw mawala ang kabuluhan ng ilog na kanyang nilalakbay at pinagkakakitaan. Nariyan ang malapad na bato, batong buhay na sagrado noong paman. Bago dumating dito ang mga Kastila at umano'y tinitirhan ng mga espiritu. Ngunit nang mawala ang pamanhi na iyon at ang batong buhay ay nilapastangan. Ito'y naging pugad na ng mga tulisan na nagmula sa itaas at naharang na madali ang mga namamangka. Pagkaraan noon ay marami pa ang mga balibalita tungkol sa mga natataob na bangka. Ayon sa kapitan ay may isa siyang pang-alamat. Ang alamat ni Doña Jeronima na alam ni Pari Florentino. Ang lahat ng tao ay nakaalam niyan, ang tugon ni Pari Sibila na ayaw palamang. Sina Simeon, Ben Said, Pari Irene at Pari Camora ay hindi ito alam, kaya seryoso sila na malaman at nananabik na nakinig sa kwento ni Pari Florentino. Noong araw, may isang mag-aaral na nangakong pakakasalan ang dalagang kababayan. Tapat sa kanyang pag-ibig at naghintay na maraming taon hanggang kumupas ang kanyang kabataan.
Isang araw ay nabalitaan niya ang kanyang hinihintay ay arsobispo na pala sa Maynila. Nagdamit lalaki siya, lumigid sa ilog hanggang makarating sa lugar ng nobyo at hingin ang katuparan na pangako nito. Ang kanyang nais na mangyari ay imposible kaya ipinahanda ng arsobispo ang kuweba na nagagayakan ang pasukan ng baging. Doon siya nanirahan, namatay at nilibing sa pukling iyon. Sinasabi na napakataba ni Doña Jeronima, kaya't kung papasok sa kuweba ay patagilid. Napabantog siya bilang engkantada dahil sa ugali niyang pagpupukol sa ilog ng mga kasangkapang pilak na ginagamit niya sa masagsaganang bangkete na dinaluhan ng marangal na tao. Isang lambat na nakalatag sa ilalim ng tubig ang siyang sumasalo sa mga kasangkapan at sa ganitong paraan ay nalilinis amang ito. Simula ng matibag ang bunganga ng kuweba, unti-unting napapawi sa alaala ng mga Indio si Doña Jeronima. Napakagandang alamat ang naibulalas ni Burnside. Susulat ako ng isang pahayag tungkol diyan. Sasabihin sana ni Doña Victorina na nais din niyang manirahan sa isang kuweba. Ngunit inunahan siya ni Simon ng pagsasalita. Ano ang palagay ninyo, Pari Salvi? Tanong na mag-alahas sa Franciscano. Hindi ba mabuti kung ang ginawa ng kanyang kamahalan ay sa isang beaterio? Ang tahanan ng monha kagaya ng Santa Clara siya ikinulong. Nagtaka si Pari Sibila na makita si Pari Salvi na gulilat at nakatingin kay Simon sapagkat hindi marangal na gawain. Ang patuloy ni Simon na parang walang napapansin. Ang ibigay na tirahan ang isang taong lugar ng isang binigo, ang pag-asa at hindi rin kabanalan na siya ipain sa panganib. Sa isang yungib at palaruin ng mga tiyanak at duwende, isang kabanalan marahil kung ikinulong siya sa Santa Clara katulad ni Eloisa, dinadalaw at nililibang paminsan-minsan. Hindi ko mahatulan at di dapat hatulan ang ugali ng mga arsobispo. Ang matigas na sagot ng Franciscano, kayo na isang gobernador eklesiastiko na umuupo sa halip ng arsobispo. Ano kaya ang gagawin ninyo kung sakaling may ganitong pagkakataon? Ikinibit balikat o ikinibit ni Padre Salvi ang balikat. At marahang sumagot, wala nang kabuluhan ang pag-aksaya pa ng panahon ang bagay na hindi mangyayari. Tungkol sa mga alamat, huwag ninyo kaligtaan ang pinakamaganda sapagkat ito ang pinakatotoo. Ang milagro ni San Nicolas. Noong araw ay napakaraming nanirirahang buhaya sa ilog at lawa. Mga buhayang malaki at masisiba, kahit madaling napapalubog ang bangka sa isang hampas lamang ng kanilang buntot. Isang araw ay may isang insik na binyagan ang naroon sa harap ng simbahan. Biglang nagpakita ang isang demonyo, nag-anyong buhaya at itinob ang bangka upang kainin ang mga insik at madala sa impyerno. Biglang tinawag ng insik si San Nicolas at nagpasaklolo, kaya't ang buwaya ay naging bato. Pinatutunayan ng matanda na noong araw ay nababakas pa sa pira-pirasong batong naiwan ng buwaya. At nasasabi kong nakita ko pa ang ulo at anyo na waring napakalaki. Kagilas-gilas na alamat. Apasigaw na wika ni Burnside. Napakagandang ilathala ang anyo ng hayop, ang takot ng insik, ang tubig ng ilog, ang lago ng kawayanan ay maaaring paksain sa pag-aaral ng relihiyon. Nakakapagtakang ang insik ay humingi ng tulong sa isang santo na marahil ay narinig lamang ang pangalan ngunit hindi pinaniwalaan. Tama mga kaderek. Dalawang mahalagang bagay ang sagot ni Simeon.
Dalawang tanong ang maaaring ninyong ilagay sa susulatan ng lathala. Una, ano ang nangyari sa demonyo nang siya ay naging bato? Nakataras ba o nakulong? Pangalawa, kung ang pinatuyong hayop sa mga museo sa Europa ay biktima ng isang santo. Itinanong ng mag-aalahas ang mga tiyan ng walang kahalong biro. Si Pari Carmora ang unang sumagot. Sino ang nakaalam at sino ang nakapasasabi? Sapagkat alamat pa rin siya ng ating simbahan. O pinag-usapan ngayon, pumapasok tayo sa lawa. Ang sabi ni Pari Sibila, ang kapitan marahil ang kanilang kapitan ang maraming nalalaman. Pumapasok na ang kanilang bapor sa lawa. Ang mga tanawin sa buong paligid ay lubang napakaganda. Dakila o kapitan ani Bensay, alam ba ninyo kung saan dako ng lawa napatay ang isang nagngangalang Nabara o Ibarra? Napatingin lahat sa kapitan. Matanggi kay Simon na sa malayo nakatanaw at waring may nahanap sa baybayin. Siya nga pala ang sambot ni Doña Victorina. Saan nga ba, kapitan? May naiwan kang baka sa tubig. Napakukurap ng malalim na mata si kapitan, tandaan laban sa kanyang kalooban. Ang pag-umpisa na makita ang panlabik ng lahat ay lumakad sa dakunahan at inaninaw ang baybayin. Tumingin kayo sa malayo at pasimula ng kapitan ang paraang nag-aalilangan at di matiyak na walang dayuhang nakikinig sa pagpapatuloy. Ayon sa kabo ng mga bawal na humugi sa kay Ibarra, nang malapit siyang abutan ay tumalon sa bangka at sumisid sa malapit na kinabutasan o pula ng talim. Sinasabing may 2 milya ang kanyang nalangoy at sa minsang paglitaw ng kanyang ulo sa tubig ay pinaulanan siya ng bala. Nawala siya sa kanilang paningin, ngunit ang tubig ay dakong iyon ay nagkakulay dugo. 13 taon na ang nakalilipas simula nang mangyari. Dito po natatapos ang 3 kabanata.